Ako mga kapatid, I must testify na after a year na ako'y nagka-stroke, manhid pa rin to, nakakaramdam pa rin ako ng manhid. Pero patuloy ang tanong ko sa Panginoon, Lord, bakit kaya? Pagkatapos ngayon na nalipat ako ng destino, may bagong destino ako. How can a person like me na senior na, tapos may hindi pa 100% ang lakas, paano mo ako gagamitin? Effectively, di ba dapat mas okay ako? Pero alam mo, matagal ko nang pinipray ito mga kapatid sa Panginoon. Pero I must tell you, honestly, frankly, mukhang ang sagot pananatiliin niya Praise the Lord kung pagagalingin niya ako. Pero na kung deficiency, physically, pero alam po ninyo, if this will lead to God's glory, kung para sa kapurihan niya at panatiliin akong umaasa ka sa Kanya at panatilihin sa biyaya niya at Kanyang galing. At wala akong masasabing kagalingan ko. Sasabihin ko sa mga madidestinuhan ko, not for my praise and glory, but for the glory of God. Kasi siya lahat ang gumagawa At despite of my condition, gagamitin ako ng Panginoon. Alam po na ba ninyo na yung mga unang mga reformers, yung unang reformasyon na naging matibay ang pananampalataya ng Protestantinismo kasama na dyan nagbugat ang Metodista, ang Yemelit. Alam ba ninyo kaya matibay sila noon? Ang sabi doon, the truth that the reformers were most concerned to promote and what can be seen as the central theme of Scripture is Soli Deo Gloria. Soli means only. Deo means God. And Gloria is to God alone be the glory. Kung ako ay may pain, kung ako ay may sufferings, pagpapalit ko ba ang kaluwalhatian ng Diyos dyan? Dyan sa mga temporal na bagay na yan, maging sa aking pangangatawan, sa aking nararanasan, maging sa mga deficiencies, maging sa emotional pain na nararamdaman mo, pagpapalit mo ba dyan ang kaluwalhatian ng Diyos? Pinahintulot ng Diyos yan para sa isang bagay na pinaka-importante na tayong mga nilikha niya ay makapag-glorify sa Kanya, and that is worship. That is true praise. Di po ba? At alam ba ninyo, Peter, si Peter na sumulat po nito, alam ba ninyo ang nangyari sa kanyang buhay, si Peter? Ang sabi ng tradisyon, nung siya ay ipapako dahil siya ay tagasunod ng Panginoong Hesus, ay nakiusap siya sa Roman government at pinabigyan siya ng may kagalakan ng gobyernong Romano na siya ay wag ipako na sa krus na patayo, na siya ay ipako na nakabaliktad, sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang worthy of honor and praise na mapako ng patayo. Baliktarin ninyo ang aking krus, hindi ako karapat-dapat ang aking buhay at huling hiniyang ako, at ang sakit ng krus ay pabaliktad kung tatanggapin. Pakiusap ko sapagkat ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Ngayon ko na-discover na isang napakahirap sagutin na tanong, bakit merong sufferings? Pinapahintulot ng Diyos yan para ikaw at ako ay magkaroon ng pagkakataon na ang buhay na ito at ang sakit na ito ay may alay ko sa Kanya para sa Kanyang kapurihan at kalwalhatian. Sa isang mananampalataya, wala nang pinaka-importanting bagay at sa sino mang nilalang kundi ang kanyang buhay ay magbigay ng glory sa kanyang Panginoon. Para sa akin, dadaig niyan kahit 1,000,000 praise and worship sa loob ng simbahan. Dadaig niyan ang lahat ng uri ng pagpupurit, pagbigay ng glory. Kung ikaw, tulad ni Job, tulad ni Peter, tulad ni Paul, at lahat ng mga karakter sa Biblia, at maraming mananampalataya na sa kasaysayan ay pinakain sa leon,
At habang kinakain sila ng leon doon sa malaking arena, ay nakangitit nakatingin sa langit. Yung mga mananampalatayang binato, pinatay sa pamagitan ng pagbato sa pamagitan ni Stephen, ay nakatingin doon sa taas. If it is for your glory, so be it. Purihin ang pangalan ng Panginoon.